Hello Taurus! Welcome puli dito sa inyong reading. Kamusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, or Crosswatchers man. Kung gusto nyo manood, lahat po kayo ay welcome. So, meron ka ritong Blue Banded Bee. Master of Miracles. Ang ganda naman. You also have Blue Ringed Octopus. Boundaries. And Magpie Intelligence. Wow. Wow grabe tong unang-unang oracle card mo, si Blue Banded Bee. This is the Master of Miracles. Alam mo, pag lumalabas tong card na to, sinasabi na anything is possible. You can achieve anything through hard work, determination, perseverance, and the right attitude. Ito yung sweetness of life, ito yung pag-ulan ng miracles, no? Take note, no? Kasi ayan, miracles yan, plural yung lumilitaw dito. So yan, maaaring may mga blessings, miracles na darating sa buhay mo or divine intervention, Taurus. Yan, especially if you're going through a challenge. No, mag-pray ka lang at maaaring magkaroon ng miracle. Itong card na ito is reminding you where there is a will, there is a way. Okay, so yan, maaaring ito ay manifestation ng mga miracles na paparating sa iyo. No, so kung mahilig kang mag-manifest, no, this is the best time to attract prosperity. Kung ano man yung gusto mong i-manifest na yan, ipag-pray. No, as an advice, itong card na ito is inspiring you na mag-push through ka lang kahit gaano pa yung sitwasyon, kahit ano pa yung situation na kakaharapin mo, gaano man ka-challenging yan. Kasi, alam mo yon, especially kung naniniwala ka sa miracles, no, maaaring talagang may miracles na paparating sa iyo. Okay, as an advice, yun na nga, have faith, keep pushing through, and don't give up. On to the next card naman tayo is Blue Ringed Octopus, no? Sinasabi dito ay boundaries. So, sinasabi dito sa baraha mo na i-check mo yung surroundings mo. Tingnan mo kung meron mang any immediate danger or possible threat. So, kinakailangan mong maging vigilant, mag-set ka ng boundaries kung kinakailangan. Gamitin mo yung intelligence mo. Kailangan mong maging flexible. Kailangan mong maging matalas yung pakiramdam mo para ma-avoid mo yung dangerous situations. And also pray. Wala naman ibang makakaprotekta talaga sa atin kundi yung kapangyarihan ng langit at prayer. Kasi si Blue Ringed Octopus is known for pagka-camouflage, no? So yun na nga, kung itong card na to is reminding you na protektahan mo yung sarili mo.
And maganda na rin yung yung nagse-set up ka ng security mo, protection mo, or boundaries mo. Okay? Ano pa? So, yun. Yun yung nafe-feel ko rito. Kung meron mang mga toxic situations, no, mga bad juju, bad vibe, negative energies, no, negative people around you. I-shield mo yung sarili mo doon. Mag-set ka ng barrier, protection, or boundaries. Kasi di ba iba talaga yung kahit wala pang danger, maganda yung kaya nga tayo, di ba, nagagawa tayo ng fence, di ba? Nagpe-pray tayo. Kasi, siyempre, pag nandyan na yung danger, doon ka palang magsiset up ng ng boundaries mo or ng protection mo, ng bakod mo, nandyan na eh. Di ba? So, wala pa, nagbi-build ka na ng nagbi-build ka na ng protection mo, ganun yun, kung sigurista ka. Next card mo is Magpie, Intelligence. Ayan, tignan nyo kung gaano ka-cute. Alam mo itong card na to, as an advice, sinasabihan kanya na it's okay na mag-take ka ng risk or mag-leave ka ng iyong comfort zone. Oo, have courage na mag-take ng risk kung kinakailangan. Kailangan mo ring i-confront yung mga fears mo, kaya nga kailangan mong mag-take ng risk or mag-leave ng comfort zone. Minsan talaga kailangan yun eh. So, itong Magpie na to kasi is smart. Sinasabi dito. Kaya ang keyword niya is intelligence. So, gamitin mo yung abilidad mo. Gamitin mo itong talino mo. Ang mga birds ay mensahero. So, pwede rin naman itong importanteng message na marireceive mo. Or maging mindful ka sa mga words na lumalabas sa bunganga mo. Especially sa pagse-self-talk daw. I-convert mo yung mga negative thoughts mo into higher vibrational words. Mga positive thoughts, words na nag-encourage ng self-love, acceptance, etc. Ang Magpie daw ay meron ding gift na ng spiritual protection. So, ayan, pwedeng you are divinely guided, protected by your angels, or the divine. Basta itong Magpie na to, in-encourage ka na nalakasan mo yung loob mo eh. Mag-take ka ng risk eh. Kasi baka kaya niya sinasabing kailangan mong mag-leave ng comfort zone mo para mag-grow ka. Or, alam mo yun, maaaring may possibility na maging successful ka. Ma-improve mo yung sarili mo, mag-level up ka. Importante kasi yung pagtitake ng chance eh. Alam mo yun? Kumbaga kung sa buong buhay mo, sa sobrang takot mo, sobrang ingat mo, hindi ka na nag-take ng chance, paano yun, di ba? So, nandun yung success, maaaring nandun din siya sa pagtitake ng chance. Siyempre, kasama rin minsan yung failure, hindi naman natin, may aalis na pag nag-take tayo ng risk, andun yung possibility na mag-succeed ka or mag-fail ka. Pero kasi, kapag nag-fail tayo, dun din naman tayo natututo, nag-grow. And, hindi mo rin malalaman eh, kung malay mo sa pag-take ng chance mo, maging successful ka nga, di ba? So, maaaring masungkit mo rin yung yung success mo eh. Okay? So, maging wise ka pagdating sa finances mo. Isa pa yun.
na sinasabi netong card na ito. May dalawang 9, may dalawang 3. Tignan nyo sa numerology. Anong meaning ng 3 sa numerology? 9. Pag pinag-combine mo yung dalawang 3, is magiging 6 yun. So, tignan nyo rin yung 6. Pag pinag-combine mo yung 9 plus 9 is 18. 1 plus 8 is 9. Babalik pa rin siya sa 9. So, 9. Triple 9 or dalawang 9. Anong meaning ng 9? Sa tarot card, yung 9, si Hermit. Inward journey yan. Capricorn is here with the Devil card. Pero pwede rin may mga fire, may mga water. Tapos sa bottom ng deck mo, you have the Three of Swords. Air sign. Wow, meron ka talagang blessing, miracle na marireceive. 9 of Cups. For some of you, ito ay completion. For some of you, ito ay trophy, achievement, happiness, fulfillment. For some of you, pwedeng ito ay wish come true. Si 9 of Cups. Mag-ingat ka rin kasi meron ding Devil card dito. It could be a toxic situation or a toxic person. It could be temptation. It could be a trap. Mahirap pa naman tanggihan si Devil, magaling ding mag-deceive kung tao yan or situation yan, alam mo niya, pwedeng bad influence, temptation. Third party situation nangangamoy. 3 of Swords, 3 of Cups. Tatlong 3 pala ito, guys. Tatlong 3. Ayan, no? Tignan nyo yung tatlong 3. 9 yun, pero yung 3, anong pinaka-meaning ng 3? Tapos tatlong 3. Naku, third party situation yung nakikita ko rito. Baka maakit ka, inaakit ka lang. Tapos ma-attach ka dyan. Baka mamaya, married na yan, taken na yan. Or bad influence sa yan kung hindi man yan love. Toxic relationship. Pwedeng codependency, pwedeng nga rin third party situation. Pwedeng bawal na pag-ibig, makasalanan, alam mo yun. Pwede rin namang ma-obsess ka for a while, ma-infatuate ka, sobrang unhealthy attachment. Nandyan yung pagiging mapusok, nandyan yung physical. Yun yung nakikita ko sa love. Pero pwede ka ring lokohin. Matitrill ka, ma-excite ka, pasasarapin ka, patatakamin ka, mahuhulog ka sa patibong, mahuhook ka, tas mahirap nang kumawala. Tapos, ibo-broken heart ka, ibibetray ka. Pwedeng yun yung mga scenarios dito. Pwedeng sa love yan, pero yung betrayal na yan, broken heart, loss, pwede rin namang hindi about love. Okay, pero maganda, nakikita ko when it comes to career, business, personal growth, yes, may expansion with the 3 of Wands. Nandiyan yung successful partnerships, collaborations, business transactions. Nandiyan yung lalawak yung knowledge mo, nandiyan yung lalawak yung mga connections mo, dadami yung clients mo. Nandyan yung mga new projects, prospects, and opportunities for you in money and career, personal growth. Sa love life mo lang nakikita ko rin yung toxic, ha?
Nine of Coins is pagiging ano yan eh, financially stable, successful sa gagawin mo eh. Sa trabaho mo man yan, sa financial mo yan. Meron lang mga matters dito, maaaring ma-broken heart ka, ma-disappoint ka, malungkot ka, with the Three of Swords. Take care, enemies are working against you. Ayan. Sino man yung mga enemies na yan. At merong mga changes din. Sana magaganda yung mga changes na yan. Deep friendship with someone of the same sex. O deep friendship daw. Kung sino man itong makakakonect mo. Friendship or romantic na maaaring same sex din. Oh, it's time to act. By the way, nakita ko yon. You have the Knight of Wands. Yes, take action. Yes, romance is in the air. Kaya lang andun yung maaaring patibong, andun yung devil card. So, mag-ingat ka doon sa toxic connection na yun. If ever, baka i-break lang yung heart mo. And the two-faced friend, ayun na nga, merong enemies working against you, pwedeng kaibigan mo.